Mala ghost ship ang turing sa mahigit 50 Chinese militia vessel na namatang nagkukumpulan sa Rossul Reef sa West Philippine Sea. Ang mga barko kasi walang katao-tao. Ang posibleng misyon ng mga yan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Matapos makatanggap ng mga ulat ng swarming o pagkumpul-kumpul ng Chinese Maritime Militia sa Rossul Reef, agad na ipinadala ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang eroplano at 2 barko. Ang tumambad sa kanila, mahigit 50 Chinese militia vessels. Ang iba, dikit-dikit na nakaangkla sa lugar habang may mga paisa-isang barko naman sa paligid. Ang Rossul Reef ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. 130 nautical miles lang ito mula sa Palawan. Ayon sa PCG, 2 araw nang naroon ang mga militia vessels. We keep on challenging them to tell us their intention and to depart immediately. But unfortunately, sa dami ng Chinese Maritime Militia vessels na to, wala ni isa sa kanila ang nagresponde sa ating aircraft and even for the Philippine Coast Guard vessels. Nag-deploy din daw ang Coast Guard ng mga rubber boat para malapitan ang mga barko. Ano kaya ang pakay sa Rossul Reef nang tinawag ni Tariela na mga ghost ship? Wala pa tayong nakikitang tao na talagang parang ano lang sila, mga ghost ships. They want to assert their claims dito sa mga area na to na unoccupied. They're also being used for surveillance and intelligence gathering. No? Kung ang mga mangingisda will see na ganito kadami ang Chinese Maritime Militia, they might be intimidated and not to go there for fishing activities. Patuloy daw i-monitor ng PCG ang sitwasyon sa lugar. Hindi rin daw sila mananawa sa pag-challenge sa mga militia vessels ng China. Lahat ng impormasyon ipapasa raw nila sa National Task Force on the West Philippine Sea. Bagamat unang swarming daw ito na na-document nila ngayong taon, may mga dati ng insidente ng swarming. Sa mga nagdaang insidente naman daw, umalis din kalaunan ang mga barko. What we can do right now is we document the bow numbers of all these Chinese Maritime Militia vessels na alam naman nating talagang Chinese flag vessels, and then forward this to the National Task Force for the West Philippine Sea. Kaugnay naman sa nilagay ng mga payaw o floating aggregate device ng PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Hasa-Hasa at Kanduli Shoal, umaasa raw ang PCG na hindi ito kukunin ng mga Chino gaya ng dati. Babantayan raw ito ng mga mangingisdang Pilipino, lalo't pamamahayan ito ng mga isda na makatutulong sa kanilang kabuhayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.